Hirap na hirap ang komisyon ng eleksyon o COMELEC kung paano kumbinsihin ng taong bayang sila tama ang desisyon at ginagawa. Ito pa rin po ay sa kontrobersyal na mga senador tulad ni Senador Escudero at Senador Marcoleta doon sa kanilang pagtanggap ng donasyon mula sa kailang kaibigan na mga businessman before election. At saka yung pagdideklara ng SOSE, Statement of Contribution, yung paggastos nila at ginagastos sa eleksyon. Yun po yung exclusive na karapatan ng COMELEC sa ilalim ng COMELEC law. Lahat ng kandidato dapat mag-declare ng SOSE sa loob ng 30 araw after election. Aba, ay ilang buwan na eh. Kailan ba nag-eleksyon noong Mayo ng 2025? Mag-iisang taon na. At alam natin late na silang, lalo si Marcoleta, nang mag-file ng COC ng tama. Kasi talagang inamin niyang hindi niya sinali yung pangalan ng mga donor. Pero, naghugas kamay ang COMELEC. Pinalabas na hindi daw labag sa batas yun. Ang problema lang ni Marcoleta ay doon sa kanyang Statement of Assets and Liabilities, hindi daw sa COMELEC yun. Yun daw ay sa Office of the Ombudsman. Tapos ngayon, ang pinapanagot ng COMELEC ay yung mga nag-donate. Kawawang buti nga yung mga nag-donate. Kawawa dahil sila nag-donate lang, kakasuhan pa. Buti nga dahil nag-donate sila, mali yung kailang binigyan. Dahil yung kanilang tinulungan, nanalo nga. Pero hindi naman sila may pagtatanggol. Sa tingin niyo, kayang ipagtanggol ng senador yung kailang mga donor dito sa mga posibleng kasong kakaharapin nila kasi labag sa batas ng COMELEC na yung mga nagbigay ng donasyon sa politiko ay hindi magdideklara. Bawal din po yan. Sa loob din ng 30 araw nire-require yan. Donor, political party at kandidato sa lahat ng posisyon dapat mag-declare ng SOSE kung magkano ang ginastos, magkano ang donation, dapat ideklara yan. Kung sobra ang ginastos o kumita sa pag-eleksyon, ideklara yan para magbayad ng buwis sa BIR naman. Ganun po yung proseso eh. Pero ngayon, kaya hirap ang COMELEC makumbinsi ang taong bayan kasi hindi nasiyahan. Actually, maraming bumatiko sa COMELEC na para bang pumabor sa kay Marcoleta at Escudero yung desisyon sa kabila na yung dalawang yan, parehong tumanggap. Yung kay Escudero, ang kaibahan lang nun, 30 million inamin niya. At dineclare niya yung kung sino nag-donate at umamin din yung nag-donate. Okay, pero dapat yun parehong may pananagutan kung lumampas sa loob ng 30 araw. Itong kay Senator Marcoleta ang pinaka-controversial. Lumampas na sa 30 araw at talagang hindi niya idineklara. Dahil yun daw pakiusap ng kanyang donor. Pangalawa, tinanggap daw ito before election. Congressman pa lang, anti-graft nga yun eh. Ganun yung paiiwas ng COMELEC ngayon. Pero ngayon, na sinasabi, mananagot pa rin daw. Ay, nako, puro kayo salita. Yung gusto ng taong bayan na managot, kahit na senador pa yan. Dahil yung pag-amin na pagtanggap ng donasyon at hindi magdeklara, maliwanag na paglabag sa batas. Tapos sabi ng COMELEC, wala daw kasalanan. Ngayon sasabihin nyo, hindi paligtas, meron pang iba. Wala nang maniniwala sa inyo. Ang pinakamasakit nito, baka pagdating ng 2028 election, lalo magduda ang mga botanteng Pilipino, ang mga tao, baka hindi na tumulong o hindi na nakipag-coordinate sa COMELEC. Yun ang delikado. Ang COMELEC lagi na nanawagan tulungan sila. Pero ang problema, yung taong bayan, pag tumulong, hindi naman maibigay ang katarungan. Kasi ang sigaw ng taong bayan dito, katotohanan. May pananagutan si Marcoleta. Dapat siyang panagutin. Bakit hindi? Bakit ang pinapanagot ay yung mga donor? Yun ho yung mabigat ngayong challenge sa COMELEC. Paano sila pagkakatiwalaan na hindi naman nila kaya palang panagutin pag malalaking tao? Pag mga simpleng kandidato, kaya nilang disqualified? Kasi kamakailan lang, kailan noong taon ba yon? Yung governor ng, si Ejercito, yung governor ng, dating governor ng Laguna, natanggal yun sa pwesto. Nanumpa na yun Nakaupo na yung governor. Disqualified dahil sobra daw ang ginastos sa eleksyon. Bakit nagawa yun sa isang governor? Pero sa isang senador, hindi nagawa. Diba? Yun yung malinaw eh. Yun ang malinaw. Nagagawa sa mga mababang posisyon, sa national position, hindi nagawa. Ano ang pagkakaiba ng kaso ng governor ng Laguna at ngayon?
Yung kaso ng Governor Laguna nung panahon yun, ang issue dyan, sumobra yung ginastos sa eleksyon. Disqualified na kaagad. Tinanggal talaga, hindi pinaupo ang matagal. Etong kay Senador Marcoleta umami na na kanyang pinagtakpan yung nag-donate kasi nga, yun daw ang pakiusap. At hindi niya diniklara. Diba? Ay, nako. Kaya kayo mga taga-Comelec, umayos kayo. Ha? Sabi ko nga, kung meron lang magre-reklamo ng impeachment, pwede kayong i-file, pwedeng ground yan for impeachment Kasi yung pagtitiwala ng tao na wala rin, parang betrayal din yan. Betrayal of public trust din yung inyong ginawa, mga taga-Comelec. Pwedeng maging ground yan sa impeachment kung merong magpapile. Kasi kayo ay mga impeachable official. Yung chairman at mga commissioner, impeachable official yan. Yung betrayal of public trust, yan ang ginagamit kapag nawala ang tiwala ng taong bayan sa mga impeachable official. O kahit na hindi impeachable, pagka walang tiwala, dapat yan pinag-resign o pinapalitan. Pero dahil kayo ay constitutional body, kayo po ay may kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na hindi kayo basta tatanggal. Maliban na sa ma-impeach or mag-resign kung mayroong delikadesa. Pero bahala kayo. Kaya ngayon, ang tingin ko at sinasabi ko sa aking opinion, ang Comelec, pagod at hirap para malinis at may pagtanggol lang kaya ang sarili. Until now, galit pa rin sa kailang tao. Ngayon sasabihin nila hindi pa tapos yung mga kasong yan. Meron pang mga susunod pa dyan. Ay nako. Sabi nga nila, huwag mong sabihin, gawin mo. Pakita mo sa gawa, hindi sa salita. Mga taga-Comelec. Bago na po kayo, mahirap pag nawala ang tiwala ng taong bayan sa isang opisina na napakahalaga sa nagpapatupad, na nag-implement ng eleksyon o tinatawag nating political exercise. Pag sinabing political exercise, exclusive na trabaho ng Comelec yan. Sila yung mayroong authority na magpatupad ng lahat ng klaseng batas. Before, during, and after election. Yun lang naman trabaho nila Pero ngayon parang kulang na kulang. Malabnaw, malasado, malambot. Para bang lahat na lang yata itong gobyernong ito sobrang lambot. Magmatigas naman kayo. Total, yung mga perang ibinibigay sa inyo at mga sweldo nyo at allowance nyo at sarap ng buhay nyo, napakatigas. Malulutong na pera ang sweldo nyo. Malulutong na pera ng taong bayan ang ginagamit nyo. Pero yung ginagawa nyo, malambot. Nagmana kayo kay Pangulong Marcos, malambot ang leadership sa totoo lang. Huwag kayong magagalit. Talaga namang malambot ang liderato ni Pangulong Marcos. Kaya nga halos pinipersonal na siya. Pinersonal na siya sa maraming issue at maraming pagkakataon. Hindi nagagalit. Yan yung kalambutan ng liderato na ang epekto nito ay sa simpleng mamamayang Pilipino. For your information, opinion ko po yan. Base sa inyong pinapakita at ginagawa.